Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, ibinasura na, paktaya, nasilaw na, biglaan to, Jaime Marcos nag-traidor na. Ito po. Senate President Chis Escudero pinigilan ng mga senador. Naku yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin itong video na kung saan in-report po na basura na agad ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa, naku po, itong si Senate President Chis Escudero mukhang nagiging diktador na yata, no? Kasi dito po sa kanyang panawagan, no, na huwag magsalita, huwag or iwasang magbigay ng komento ang mga senador patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aba, mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan kung yan ba ay ano ba sa tingin nyo ang take ninyo dyan, kinukontrol ba ni Senate President Escudero ang mga senador? Kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang karapatan ng malayang pamamahayag, di ba? Ngayon, kung didiktahan niya ang mga senador, diba, na huwag nang magsalita, ano yan, operation na naman ng ano yan, human rights, di ba? Total, mahilig naman kayo sa human rights. Well, anyway, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan at eto pa. Matapos ngang ibasura yung una, no? Matapos ibasura yung unang inihain na impeachment complaint, no, laban kay Vice President Sara Duterte. Nako. Kasi nung una, yung nag-file po noon yung Akbayan, no? Akbayan yung yung party list ni Senator Risa Hontiveros. Katauhan po ni Representative sino yung representative mo yan? Basta yung representative nila, okay? Ngayon naman mga kababayan, no? Ngayon naman sa pangalawang pagkakataon, no? Dahil nga naibasura na yung una, ngayon naman po mga kababayan, black naman po ang sumunod, no? Na naghain na naman ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Aba, mga kababayan, hindi sila halata, ayaw talaga nilang tigilan si Vice President Sara Duterte hanggat hindi ito natatanggal or nasisipa nila. Yun nga lang, parang hindi sumasang-ayon sa kanilang pagkakataon. So ito mga kababayan, unahin na po natin ito si Senate President Chis Escudero. Ito po, no. Sabi niya po sabi po sa news, nanawagan si Senate President Francis Chis Escudero sa mga senador na iwasang magbigay ng anumang komento or pahayag kaugnay sa mga aligasyon na nasasaad sa inihahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, mukhang na Yun nga po ang sa akin ang dating po nito sa akin ay parang bang kinokontrol, no? Paano na lang yung mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ng mga senador? Ibig bang sabihin, hahayaan na lang nila na ganunin na lang si Vice President Sara Duterte? Wherein they have the power, mga kababayan, no? Meron po silang kapangyarihan para hindi po yun matuloy. Pero itong si Senator Chis Escudero, si ano bang tawag nito natin, di ba? Si Mr. Waiter ng Malacanang. Talagang talagang pagdepensa, no? Sana lang, okay lang naman yan pigilan niya yung mga senador na magsalita. As long as, no, sana mag-stand sila as wala silang pinapanigan. Kaso dito halatang halata mga kababayan, no? Talagang pinagtutulungan itong si Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan dito sa pagkokontrol? Diktador na ba ito? Si Francis Escudero, no? Si Senator Chis Escudero, mga kababayan. So si Mr. Waiter, ang tawag nito? Umiepal na naman mga kababayan. Nako po.
At ito na nga mga kabayan, matapos po yung unang paghain ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte ng Akbayan, no? Wherein sa susunod na video po na ipapakita natin ay binasura ng Korte Suprema. Ngayong araw naman po mga kababayan, naghain po, no, ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang Makabayan Block. Sa pangunguna po ng Makabayan Block, naghain na naman po sila. Ito, pangalawang impeachment complaint laban kay BP Sara, inihain ng Makabayan Block. Ito. Baka ito sakaling lumusot to mga kababayan, hindi ko alam. Baka pag ito mga kababayan, pag ito pong impeachment complaint nila ay hindi na naman nakapasa, no? Meaning ay ibasura ulit ng korte, maaaring mayroon na naman pong bagong lilitaw, no, na mga grupo na maghahain na naman po ng impeachment complaint, no, laban po kay Vice President Sara Duterte hanggang sa mayroon isang pumasa na maaari nilang pagbasihan, no, ng pagka-impeach pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Pero ito lang mga kababayan, hindi ba sila nagsasawa? Ano ba ang reason? Ano ba yung naging dahilan kung bakit naibasura yun? At ano naman kaya ang dahilan ng Makabayan Block ng kanilang impeachment, no? Complaint. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? Talagang ang masasabi ko lang, ayaw talaga nilang tigilan, no, si Vice President Sara Duterte. Yun lang po. So ito mga kababayan, panoorin po natin to, no? Lagapak agad ang loyalista at kakamping, basura agad ang impeachment complaint or impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano mga kababayan, pakinggan po natin to. Isang masakit na katotohanan para sa mga dilawan, kakamping at loyalista na nagsanib puwersa upang patalsikin si Vice President Sara. Tunay naman kasing walang basihan ang kanilang ginawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kaya't ang impeachment na ito ay mababasura lamang at mapahiya ang mga dilawan at loyalista. Narito kung bakit. Impeachment case against Vice President Sara Duterte, a legal flop waiting to happen. Editorial, Tio Moreno. I don't have the monopoly of knowledge, but I want to clarify why the impeachment complaint filed against Vice President Sara fails to meet the constitutional standards for impeachment. Under Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution, the grounds for impeachment are strictly limited to culpable violations of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. The Supreme Court, in the case of Francisco V., House of Representatives, emphasized that impeachment is reversed for actions that strike at the very heart of the Constitution and involve gross misconduct amounting to an open and flagrant disregard of constitutional provisions. It emphasized that impeachment cannot be used for issues that can be resolved by other means, such as administrative or criminal procedures, and that it should not be weaponized for political purposes. Culpable violation of the Constitution requires a willful and intentional disregard of constitutional duties. Administrative lapses, irregularities, or policy disagreements do not rise to this level. Let's address these allegations. A. Failure to account for confidential and intelligence funds. The utilization of confidential funds is governed by executive discretion, subject to audit by the Commission on Audit. Without concrete evidence of misuse, allegations regarding confidential intelligence funds management remain speculative. The Supreme Court in Gutierrez v. House of Representatives Committee on Justice clarified that impeachment complaints cannot be based on mere conjecture, speculation, or suspicion.
It held that an impeachment complaint is not a tool to fish for evidence or a platform for baseless accusations. The requirement of substantial evidence and So yan mga kabayan, baseless accusations, no? Sa palagay niyo po ba itong mga kanilang impeachment, no? Case, no? Kaya may basihan ba ito? Ano kaya ang basehan nila itong confidential fund na patuloy na iniimbestigahan ng Kamara? At bukod diyan mga kabayan, may ongoing pa silang audit, no? At kaso sa korte. ensures that officials are not harmed by frivolous or politically motivated complaints that lack factual grounding. B. Alleged misuse of DepEd funds. The complaint cites disallowances and cash advances without referencing definitive COA audit findings. The Supreme Court in Ombudsman Valeroso ruled that unresolved audit issues must first be adjudicated through proper channels before being used as a grounds for impeachments. So yan mga kabayan, yan po ang kanilang mga dahilan, no? Unang-una ito pong confidential fund at ito pong misuse of DepEd funds mga kababayan. So sa palagay niyo po ba itong dalawang ito ay pwede na? Ha? Pwede nang patalsikin ng isang vice president? Well anyway, dito pa lang nga basura na agad eh. Nakita po ng isang DDS, no, si Tio Moreno mga kabayan, na basura itong impeachment nila kay Vice President Sara Duterte, no? Kumbaga eto nga baseless accusation, no? Walang basihan ng mga akusasyon. So diyan pa lang alam na natin to that this is only a propaganda. Dahil ba itong mga naghahain na ito mga kabayan, like for example Dilima at itong isang akbayan na representative, tatakbo po itong mga kongresista, ha? Tatakbo po silang kongresista under party list. Kaya naman, tulo sila ng pasikat. It's either bad or good publicity. Still, para po sa mga politiko, it is still a publicity, no? Kaya igagrab talaga nila kahit anong mangyari, no? Itong sinasamantala nila itong sitwasyon ngayon ni Vice President Sara Duterte. So yan mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pakinggan din po natin at ating bigyan ng reaksyon itong video ito. Ang title po, Lagot Na. Dapat tong malaman ng lahat. Kumalas na si Aimee. Di nakapagpigil, binagsak na utos ng House Speaker. Yan mga kabayan. Eto, pakinggan po natin. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Pangulong Bongbong Marcos naiisipan raw makipag-ayos kay Vice President Sara Duterte dahil sa di umano'y lumalalang hidwaan sa pagitan nila BBM, Lisa Marcos at Martin Romualdez. At upang makabawi umano si BBM kay VP Sara. Kasabay di umano nito. Teka lang. Akala ko ba papalagan ni President Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte? Pero bakit bigla na lang umatras, no? Nabahagang buntot at ngayon makikipagbati na lang. Nako, wala talagang isang salita mga kababayan. Ay may lumabas na balitang patatalsikin at papalitan na raw si House Speaker Martin Romualdez ni Gloria Macapagal Arroyo bilang Speaker of the House of Representatives para matapos di umano ang hidwaang nagaganap sa pagitan ng Marcos administration at Duterte. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ngang malik ang text messages
para sa mga kongresista ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatitigil ang anumang usaping impeachment para sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Kasalukuyan ang kumakalat naman ngayon sa mundo ng social media ang usapin na papalitan di umano si Martin Romualdez bilang House Speaker at papalit ay si dating Pangulong, ngayon ay representative na si Gloria Macapagal Arroyo. Ayon pa nga sa maraming sa ating mga kababayan na kung totoo raw ito ay kung si Arroyo na nga ang magiging speaker, sana ay maging patas umano ito dahil kung magkagayon magiging mabuti ito para bumalik na ang tiwala di umano nila sa Kongreso. At kung gagawa raw si Arroyo na ikinagagalit ng mga mamamayang Pilipino ay baka doon na raw magiging katapusan ng karera nito sa politika. Ayon naman sa kilalang political blogger na siyang unang nagpost tungkol sa di umano posibleng pagiging House Speaker ni Arroyo, and I quote, "Well, GMA may be the next Speaker of the House, game theory. If this happens, then it is clear there now is a huge crack between Martin on the other side and BBM Lisa on the other. This, my friends, will be the house of cards crumbling. VP Sara and the Duterte nation should never stop applying pressure on this evil triumvirate and instead intensify the wrath of public opinion on them." Papalag ka ba, Bongbong Marcos, nung isang araw sinabi mong papalagan mo si VP Sara? Pero ngayon lang sabi mo, "As far as I'm concerned, it's a storm and a teacup." Anyari, ito na nga bang sinasabi ni Manong Johnny Enrile na let's cool things down for the sake of the country or for the sake of you, your family, the political elite, and the oligarchy? Feeling the heat now, I suppose GPA knows. Hahaha. As far as I'm concerned, we have reached the point of no return. Don't ever think the Duterte nation will keep quiet now with this poorly made machination. Hindi kami bangag. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bakit si Martin lang? Dapat lahat ng sangkot gaya ni Zaldico at Hontiveros, Castro Paduano, etc. sa ayuda money ay aalisin or palitan. Salot sa BP, Sara Duterte. Tama po BBM, patalsikin mo si Tampa bilang isang speaker para pabayarin sa kanyang nakurakot sa kaban ng bayan. Lalo na kaming mga pensioner ng PNP at AFP retirees, binawasan ang aming pensyon. Unanswered prayer ni Senator Amy Marcos na tanggalin niyo po ang mga demonyo na nakapaligid sa palasyo na maliwanagan na nga ang isipan ng kanyang kapatid na Pangulo. Bakit ngayon lang BBM? Katapos mong sirain ang pagkatao ni VP Sara, natakot ka kaya ipalit mo si GMA? Mag-resign ka na lang, Marcos. Mas masaya kami mamamayan na pag ikaw bumaba na sa pwesto. VP Sara had already said her price that this is the point of no return. So I don't think she'll give into BBM's latest reaction towards her. God radiance for Inday. Usapan naman natin ngayon itong ginawa ni Senator Amy Marcos na siguradong ikinagalit ni Speaker Martin Romualdez. Okay? Kahit magpinsan pa yan, kailang palaban itong si Senator Amy kay Romualdez. Galit siya. Okay, dito sa budget hearing ba ito? Basta si Senator Amy ang budget sponsor ng DSWD. Nako, tinanggal po ng senadora yung akap na budget ni Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 39 billion. So yan mga kabayan, ako napakagulo po talaga ng politika ngayon sa ating bansa. No? Pero eto suggest lang. Kasi minsan nadadala na po tayo ng ating parang bugso ng damdamin dito kay Senator Amy Marcos. But still mga kababayan, gusto ko lang ipaalala sa lahat that Senator Amy Marcos is Marcos. Sabi nga, blood is thicker than water. Kahit anong gawin natin, kakita nyo naman di ba? Kahit anong gawin natin or kahit anong gawin niya, babalik at babalik pa rin siya doon po sa kanyang kapatid. Doon at doon pa rin po siya kakampi. At the end of the day, babalik at babalik pa rin po ang Marcos sa Marcos. That's why, sa kabila po ng ipinapakita ngayon kasi we don't know
Baka ngayon lang to ipinapakita niya dahil re-election siya di ba? Tatakbo ulit siya ng senador Hindi natin alam. Baka ginagamit na naman niya ang pagiging mabait sa mga Duterte to convince us, no? Na iboto siya ulit. That's why mga kabayan, paalala lang sa ating lahat, no? Kung ayaw naman talaga natin sa Marcos, lubos-lubosin na po natin. Marcos, Romualdez at kung ano-ano pa mang dyan sa partido nila, wag na po nating Sige, gawin niya ang gusto niya ngayon. Magpabango siya sa taong bayan. Pero mga kababayan, no, nakita naman natin kung paano po sila mamuno. Well, anyway, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.